We don't have money to pay. Welcome back to our channel, the Antonia. Hi guys! Welcome back to our channel. Kinder's with Mommy and Dad. Thank you! Where are we? In the big church. What do you want? What do you want muna? I want the queen. McQueen, the balloon, they're outside. Let's go buy it na kamay. Oh, Let's Daddy. Let's go. Gutom na gutom yung anak ko. Let's eat, Nika, right? Happy anniversary, Mommy! Happy anniversary, Dad! This one was our handa, Nika. Before. They're ready. Hello guys, we are at Miguel and Maria. Our 4th year wedding anniversary. Yes, 4th year wedding anniversary. And And 14 years together. 4 yes, years married. 14 years together. Tama ba? 10 years boyfriend and girlfriend, tapos 4 years. Uy, wrong. Di ba? Kasi nagpamat na, Dad. 10 years lang, 10 years. But being together, kasi Ah, 14 years. 14 years. All in all. Yes, 14 years. yes. Kaya 4 years. dito kami kumakain kasi anong meron dito, ma? Ba't dito tayo kumakain? Ito yung reception ng kasal namin. Dito kami nag-reception ng kasal. Yes. Sa Miguel and Maria. Super intimate lang. Kasi pandemic wedding kami. Pero puno natin to, di ba? Di ito. Itong hiwalay na parang ano lang tayo nun, Daddy? 20 to 30 packs lang. 30 packs na kasama na yung mga photographer, yung mga Na-consume natin yung yung room nila na yun. nandun yung nandun na yung mga supplier. Aha. Kanina, galing kami sa simbahan. Right, Nika? We went to the church. Anong pangalan ng simbahan natin, ma'am? Hola, Our Lady of Abandoned Shrine. At ang laki na ng changes. Hindi naman sa malaki, pero kasi air condition na yung church, Daddy, no? Gulat tayo. Before, ano lang yun, open lang yun. Siguro mahal na din magpapasal. Oo nga, yun nga sana yung tatanungin ko, ma'am. Baka mamaya mahal na yung nila. Kasi before, magkano lang yun, mami? 10 ba tayo? Parang 10. May 10 ba? Wala pa akong 10. Uy, Daddy, may 10 naman yun. Alam mo. Wala pa ba? Wala pang 10. Alam, Yun nga yung pinakamura natin na gastos yung church. wala bang 10 yan? Tignan mo. Pero alam ko wala pa eh. Do you like the food, Nika? Do you like it?
You like the dip? Actually, yung kinakain namin ngayon, ito din yung, hindi naman lahat, pero ito din yun. Ayan yung baby back ribs. Yung iba kasi, gusto na natin try naman. Ang handa namin before is mac and cheese. Pero platter yun, di ba? Or hindi parang set, combo set. Mac and cheese, Tapos baby back rib baby back ribs, tsaka rice. Tapos meron silang dessert. na Dessert yun eh. blueberry cheesecake. Alam ko na. Pero alam ko mayroon pa bukas kasi may soup din yun. May ganun yan eh. Masarap yung food nila dito. Sa lahat ng taste test natin, no? Food taste ba tawag? Sa kasal, ganun. Ayan. Sa lahat. Ito yung pinaka... Hindi, tsaka that time hirap din tayo kasi nga nag-pandemic. So, more on restaurant hopping tayo nun. Kung sino yung pwede mag-cater ng event. Tapos naglalakad pa kami noon dito sa Marikina. Diba naglalakad tayo noon? Saka yung papunta nga ng simbahan. Pag may mga requirements, Oo, tayo may diba? papasok sa simbahan. Lakad lang kami noon. Ang meeting place laging bayan. Ganyan. Sa bayan. Mula sa bayan. Yan. Yung core pa natin sila, no? Sila pa yung nagsakay sa akin. Shout out kila Shout Kuya out Dave, kila Kuya kay Dave. Kuya Roy sa RD events. Book na sila. Shout out sa Book kanila. na sila. Makapadali yung pagpa-plan. Wala na din yung service namin dito, tumutulong sa akin. Pagka-hop na, nag-hop kami ng mga restaurant. Wala pa kasing car nun eh. Nice! Galing naman. Congratulations, Daddy. Now, meron na kaming Nika. May picture nga kaming ginawa kanina eh. No, mami? Dito, gusto ko din mag-picture tayo. Kaso dito yung sa labas eh. Di ba yung mga photoshoot natin? Saglit lang yun. Siguro dati yung picture natin sa labas. Ano lang, isa dalawa kasi umuulan na. Umuulan. Tapos gutom na din yung mga bisita natin. Mga relatives natin. Pero sabay tayo kumain nun, di ba dun sa kabila? Doon, sa Nakasarap din room. yun eh. Hindi, feeling ko yan yung Daddy. Oh, yeah. Yan yung room na yun. Di naman din ako nakakain nun. Siguro nakatatlong subo lang ako. Nasa kayo napunta yung pagkain ko nun. Pag may mga ganun, kasal-kasal, mabubusog na kayo. Hindi pa kayo kumain, busog na kayo. Tapos wala kayong tulog pero gising na gising kayo. After na, doon mo na lang mararamdaman. Huwag kayong mag-alalang wala kayong tulog. Minsan may sabaw moments talaga eh. May bloopers pa nun eh. Sa church. Kwento mo yung bloopers. Ano nga, hindi na, di ba naka-face mask na kasi Pandemic lahat? kasi, so requirements ng halos lahat naman. Oo, Pati sa church, kailangan may face mask. Oo. Tatanggalin mo lang yung face mask kapag, ay hindi, kahit nga hindi din. No, pinatanggal lang sa amin nung nag-walk kami sa aisle. Yun lang yung time na pwede. Tapos di ba kahit walang maharap tayo face kasi mask. nung kay Father, ano na din, naka-face mask Basta pagdating natin sa altar, tapos lahat din ng guests, basta pagka-settle nila sa upuan, face mask na agad. Kasi pandemic na 2020. Tapos nung you may kiss the bride na hindi namin alam kung magtatanggal kami ng mask. Nag-kiss kami, may mask kami. Tapos, si Father, Sabi ni Father, sus, tanggalin yan. Yara, cut natin yung video. Ida-download ko yun, ilalagay dito. Ay, Para makita nila. Sus, tanggalin mo yung face mask. Corny. Kunwari ka pa eh. Palakpakan po natin. Yeah, you want the cake? You excited? Is it? Let me grab our umbrella. Daddy will get an umbrella for us. Nika, here lang. Oh, Daddy's there na. Look. Pinabili ni Nika. Nakata niya doon sa simbahan. Ayaw, sabi niya, I want lightning McQueen balloon. Mommy and Daddy, please. At may batang nabudol na naman. At may mga magulang na nabudol sa balloon. We have chicken poppers with fries. And a truffle pasta with bread.
Si Daddy, in order niya is creamy fish and minus baby back ribs. Kwento lang ako, Daddy. I want to show them, Daddy, that's raining na eh. Sabi ko, oh, no. Sabi ko nga. Ah, yes. Oo nga, no. Nung kasal din namin na yun. Morning, maulan. Pero yung call time na namin ng morning, medyo tumila naman siya. Pero nung madaling araw, talaga, rain talaga siya. Call time ata namin nung 7 a.m. o 6 a.m. Medyo tumila siya. Tapos, nung nasa full day naman hanggang sa simbahan, okay. Hindi naman umulan. Kasi nandito na kami sa reception. May pictorial pa dapat kami nandun sa labas. So, di na kami nakapag-picture kasi umulan na. Yung mag-ama ko nasa labas. So, yung anak ko, gusto niya lumabas. Gusto ko ipakita sila sa inyo. Anak ko may malaking umbrella. Black. There. Yun sila. Ayan yung anak kong magaling. Buti nakuha na ni Daddy yung umbrella namin sa sasakyan. Bago bumuhos yung ulan. Kasi yung parking namin nandun, tatawid ka pa. Yung open parking nila. Ayun na. Basta mapagbigyan lang yan, okay na. Hi! Hi, Nika! Wow, Nika, that's our cake. Thank Yay, thank you. Now cake? Let's eat our cake. Yummy. Nika. Rain outside. Yummy. The bottom is yummy. The button, can I try it? Yeah, it's yummy. Sarap. Sarap. It's really yummy. Yummy. Toaster, you want to try this? It's yummy, right? This is yummy. You want to share it to them, Nika? No. No. That's okay. Ang natandaan nung nung bisita namin yung mac and cheese. Dito. Right, Mami? Si Mama yung yung blueberry cheesecake. Kaso wala sila ngayon nun. Pero masarap din to. Try nyo. Ano ito, Mami? Burnt cheesecake. Burnt cheesecake yung tawag nila. Masarap. Nika, is it yummy? Yeah. You like it? Yeah. Okay. Oh, they want to play with me. Oh. They want to play with me. Okay, that's good. We don't have money to pay. Where's our cards, Mami? Is it in the car? Ah, ito lang. Tabi-tabi po. You like it very much? Yung gusto ko pang kainin yung chicken, yung Masarap Pasta. kasi malambot no? yung pasta. Kaso, yung belly ko na, hindi na magkasya dun sa skirt. Madala mo, kaya, nung narinig ko meron silang burnt cheesecake. Si Ate John on Daddy. Day before ng wedding natin, nagpadala siya niyan. Ah, talaga? Pinalo mo. Kasi yun yung time na nagbe-bake-bake sila, gumagawa sila. Naalala mo ba yun? Nagpapa-order sila nun. Thank you, Ate Ja. Hi, Ate Ja. Ano yan, subscriber yan? Shout out, Ate Ja. Hi, Nina. Yeah. Isang buo yun. Na ganyan, burnt cheesecake. Ang sarap. Tapos may letter pa siyang mahaba. Tapos may pinadala siya sa aking video kung nung ginagawa niya yung cake. So sweet.
sweet. Di lang talaga sila nakasama nung wait. Kasi dapat kasama siya sa entourage. Oh my. Papakasal na lang ulit kami. After, sa ano namin, sa 10 years namin. 10 Oh, years renewal. Hindi ko alam kung anong any year naman. After 10 years daw. Mag-ipon lang muna si Rica Bebe. Ako naman, ako. On me. Walang mga entourage na nun. Nagpa-live stream ba tawag sa ganon? May pa-live pa kami nun. Pero yung ano namin, yung live streaming namin na yun, nung sa church lang. May ginawa tayong page. Tapos dun sila mag-watch ng live. Tanggalin mo ang Diyos sa buhay ng mag-asawa, mag-aaway yan. Tanggalin mo ang Diyos na batis ng pag-ibig, mamamatay yung pagmamahalan ng mag-asawa. Doon sa 10 taong pagsasama ninyo, sige nga, in all honesty, hindi ba kayo nag-away? Oo, nag-away. May sumasagot doon. Nasaan na yun? Parang may prime witness doon. Anong may share mo sa mga nagpaplano magpakasal? Based on experience. Nagpaplano magpakasal. Siyempre, unang-una consider yung budget. Diba? Budget. Oh, budget. Lalo na ngayon, ang mahal na ata kayo magpakasal. Oo, akala nga namin, kasi nga, ilan lang guest namin, guys? 20 pa? Pero ganun pa rin. Naging 30 dahil lang sa suppliers, pero yung ginastos na medyo malaki. Kasi nga, nabook na natin yun in advance dati. Parang sa food na lang tayo nakabawas. Make sure na, final na yung decision. Kasi wala nang bawian. Mag-usap kayo lagi ng partner nyo. Pero alam mo yan, nung nagpaplano kayo pakasal, oo lang yan ng oo. Oh, sige. Oh, sige. Oh, sige. Parang, ang tanong mo lang, pasok ba sa budget natin yan? Parang oo lang ng oo. Bigyan nyo ng assignment yung mga group. Oh? Supportive lang mga guys. Kaya oo lang ng oo. Hindi, ayaw lang nila na meron pa silang gagawin or what, na magde-decision pa sila. Daddy. Not true. Daddy. Kasi syempre, paano kung gusto nung mo yun, bride mo, di ba? Tapos pasok naman sa budget mo, di ba? Dapat mo, Para happy. Oo. Mahirap pag may, anong tawag doon? Dragon wife. Ay, dragon bride. Dragon wife. Ay, dragon bride. Ano? Dragon. Bridezilla. Bridezilla pala. Daddy, ikaw, pag feeling ka, di ba? Yung wedding natin, naging intimate. Kasi family lang. Tapos yung sa family pa natin, bilang pa talaga. Or mas gugustuhin mo pa rin yung birthday plan na madami. Mas preferred ko yung marami kasi almost same lang naman yung budget. Pagka-intimate, basta nandun lahat ng importante sa inyo, di parang Actually, kulang, sa amin no? parang immediate family na lang, parang gano'n lang. Di nyo naman mararamdaman na kulang. Saka sila kasi yung tipong nasubaybayan talaga. Kayo nakakilala sa inyo. Kung wala talagang option, di ba? Pero kung may option, maganda madami. Kasi naka-attend din naman tayo ng mga kasal na madami. Ang saya din. Alright, let's go. We're going home. Say thank you guys. Bye. Thank you for Thank watching. you, guys. I'll go home. Say thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Watching. Please Like, share, share, and subscribe. Bye-bye. bye-bye. Unang-una sa lahat, tandaan ninyo ito, there is no such thing as perfect married life. If life is imperfect, then married life is imperfect as well. So kapag sinabi nating walang perpektong pagsasama ng mag-asawa, walang perpektong pagmamahalan ng mag-asawa, sapagkat isa lang ang perpekto. At iyon ay walang iba kundi ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat
ng pag-ibig. Kaya nga po napakaganda, September 15. Bakit September 15? The day after ng anniversary. Ilang taon na kayo? 10 years na sila. Tinubuan na sila ng mga ugat. So, napakaganda, September 15, 4 o'clock in the afternoon, Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Abandon, Santa Elena, Marikina City, merong nagaganap na love triangle. Ang Diyos, si Neil, at si Rica. At dahil nandyan ang Diyos sa pagsasama nila sa kanila, sa buhay nila bilang mag-asawa, then their married life will be perfected by God. Kaya kayo nandito, Neil at Aurea, para umasa kayo sa Diyos. At hindi kayo bibigo ng Diyos sapagkat binibigyan niyo siya ng pagkakataon na makasama niyo siya sa inyong paglalakbay, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, hanggang huling hininga ng inyong buhay. Tanggalin mo ang Diyos sa buhay ng mag-asawa, mag-aaway yan. Tanggalin mo ang Diyos na batis ng pag-ibig, mamamatay yung pagmamahalan ng mag-asawa. At isang araw, nagmumurahan na kayo hanggang tuluyang maghiwalay. But since you are here, Neil and Rica, you are giving God a chance to be with you in that imperfections of married life, then so be it. Ang Diyos ang magpapakilos sa pagmamahal na yan. Gaano man ang haharapin ninyo sa buhay bilang mag-asawa. Pangalawa, since married life is imperfect, masusubukan yan. Doon sa 10 taong pagsasama ninyo, sige nga, in all honesty, hindi ba kayo nag-away? O, nag-away. May sumasagot doon. Nasaan na yun? Parang may prime witness doon. Nag-away kayo, di ba? O. So, since married life isn't perfect, it will be tested. There will be disappointments. There will be arguments. There will be trials and difficulties. Dadating at dadating, kakatok at kakatok sa inyong puso't isipan ang mga kapagsubukan bilang mag-asawa. So, normal lang yan. Married life is imperfect. So, normal lang. Hindi ko sinabing magplano kayong mag-away. Hindi. Isang araw, pareho kayong pagod, pareho kayong galing sa trabaho, mainit ang panahon, pagdating sa bahay, magkakasalubong yung init ng ulo. And what will happen? Possibility, baka mag-away kayo. Normal lang yon. Ito lang ang ipangako ninyo sa akin, Neil, John at Rica. Kapag when your married life is being tested by trials and difficulties, ito lang ang ipangako ninyo sa akin at ipangako nyo sa Diyos bilang mag-asawa. When worst comes to worst in that married life, Neil, John, wag na wag mong mumurahin ng putang ina yung asawa mo. Sapagkat ang pagmumura ng PI ay hindi ho ugali ng isang mabuting may asawa. At kapag nabato mo na yan sa asawa mo, once that filthy word comes out from your mouth and thrown to your wife, you cannot delete that anymore. Hindi mo na yan mababawi. Binato mo na siya. At tatandaan ng asawa mo that once in her life as a wife, she was cursed by her husband. Ikaw din naman, Rica, kahit hindi mo sinasabi, pwede mo siyang murahin sa isip, pwede mo rin siyang murahin sa puso, o kaya yung expression natin. Ano yung expression madalas ng mga babae? Shit. Anong Tagalog po ng shit?
Meron ba nakakaalam? Anong Tagalog ng shit? Lakas mo. Tanggalin mo yung face mask mo. Tanggalin mo yung face mask mo. Okay, sigaw mo. Pinaganda mo pa eh. Narinig niyo po? Tae. You could just imagine, tatawagin mong tae yung asawa mo. Tignan mo nga siya, Rika, tignan mo. O mukha ba siyang tae? Hindi naman siya mukhang tae, di ba? Baka amoy tae, pwede ba? Ang pagtawag ng tae sa asawa, na po, is a form of being useless. Kapag sinabi mo sa asawa mo, shit, tae, pupu, mabaho, dumi, ibig sabihin, walang silbi yung asawa mo. Patapon siya. So, Neil and Rika, yun yung pangalawa. Since married life is imperfect, masusubukan. But promise God at promise me na nagkasal sa inyo, thou shalt not curse one another. And finally, since married life is imperfect, masusubukan yan, anong gagawin ninyo? Halimbawa, nag-away kayo, anong gagawin ng dalawa? Rika, huwag kang uuwi sa inyo para magsumbong sa nanay mo. Nagtataka nga ako, bakit yung nanay mo sumagot kanina na meron kayong alam niyo yung pag-aaway ninyo? It's only between the two of you. Sinasabi sa Ebanghelyo, dalawang tao ang magiging isa. And it means, anumang nangyayari sa buhay niyo bilang mag-asawa, hanggat maaari, kayo lang dalawa. Kapag hindi niyo na kaya, pumunta kayo sa mga ninong at ninang ninyo. Ginawa silang mga ninong at ninang sa simpleng kadahilanan na meron silang magandang ugali na pwede niyong ituro sa inyong inaanak. Maniwala po kayo, ninong at ninang, hindi ho sila ang pumili sa inyo. Ang Diyos ang pumili sa inyo para maging ninong at ninang sa simpleng kadahilanan na meron kayong magandang ugali na pwede niyong ituro sa inyong inaanak sa kasal. Kaya huwag niyo silang pagtaguan. Kapag sinabi nilang dadalawin nila kayo, magbigay kayo ng oras at panahon. Because failure to do that, you are also accountable in their married life. So bago pa kayo umuwi sa magulang ninyo, pumuntahan niyo yung mga ninong at ninang ninyo. Hanggat maaari, iwasan ng isasama yung magulang sa buhay ninyo. Mas lalo lang lalala. With due respect sa mga magulang. Bakit ka mo? Nag-away kayo, uuwi ka sa inyo, nagsumbong ka na sa nanay mo, maya-maya yung nanay mo na ang tumatawag kay Neil. Neil, hindi ko pinakasal sa yung anak ko para saktan mo lang siya, para mura. You're going to build your own family with your children that God will give you. At kayo pong mga magulang, totoo po, pinalaki nyo silang mabuti. Ngayon, suportahan nyo lang sila. Huwag kayong pumasok at makialam sa buhay nila bilang mag-asawa. O yan ha, sinabi ko na sa kanila. Dahil kadalas, kumbaga po, as far as married life is concerned, as far as bringing your children is concerned, tapos na po yung responsibilidad ninyo sa kanila, literally speaking. So, nandyan ang Diyos sa pagsasama ninyo, hindi kayo nagmumurahan sa isa't isa, nandyan ang mga ninong at ninang ninyo, guaranteed, for better or for worse, in richer in sickness, or poorer in richer, until death do you part.